Medyo mahaba po itong aking, babasahin na pagbabasihan po natin ng ating, sagot ngayon mga kapatid. Isa po itong pastor, ayan. Isa po itong pastor ano, na ang kanyang pangalan ay si Aguido Garcia. Ang nakatawag pansin po sa akin kaya nagka-interes tayo na sagutin ito dahil yung kanyang argument ay hindi rin naiiba doon sa mga nasagot na natin ng matagal ng panahon. Kaya lang ay marami tayong laging bagong taga-subaybay na hindi naman na nagtatyaga na hanapin yung mga una at luma nating mga video. So ito pong argument ni Pastor Aguido Garcia ay hindi po ito bago. Ano, babasahin ko lang po itong kasama sa kanyang argument tapos yung kanyang katuwiran na isinagot po doon sa ating kapatid at ay ating sasagutin. Hindi ko po ito lalahatin kasi medyo mahaba po ito at ganito po ang mga nakuha po nating katuwiran galing po sa kay Pastor Aguido Garcia. Ito po isa yatang born again. Ano? Ang una po dito, ginamit niya po ay yung Isaias 1:13. Sabi diyan, huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga. Nasusok lang ako sa usok ng insinso. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon, kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan. Grabe ang hinanakit, sabi niya rito sa kanya na ito, grabe ang hinanakit ng Diyos sa mga tagasunod ng kautusan niya kasi nilalabag naman nila at hindi tinutupad ng maayos. Kaya ang unang Sabat ay pinalitan na. Ito po yung nakakalungkot mga kapatid. Saan niya kaya kinuha itong kanyang komentary? Yung komentary niya, grabe daw hinanakit ng Diyos sa mga tagasunod ng kautusan niya kasi nalalabag naman nila at hindi tinutupad ng maayos. Kaya ang unang Sabat ay pinalitan. So pinalalabas po niya mga kapatid na dahil hindi naman nilalabag, hindi naman sinusunod kundi nilalabag. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinalitan na lang. Ay ito pong mga ganitong katuwiran. Pasensya na po, Pastor Aguido, ay hindi ko alam kung saan po ninyo nakuhang theology ito. Na parang ang Diyos, ay total, hindi naman ninyo sinusunod yan. Ipalitan ko na lang yan. Ganon. Wala hong ganon na kapatid. Mali pong pagtatapal ng ganyang konklusyon sa talata. Kasi pagka pinag-aralan po natin yan, mga kapatid, yung Isaias, ang pagkakasulat nga niyan ay huwag na kayong magdala ng handog na walang halaga. Ibig sabihin, talagang hindi nga nila sinusunod. Kaya yung kanilang mga handog, naging kasuklam-suklam. Kasi naghahandog sila tuwing bagong buwan, araw ng pamamahinga, o naging walang kwenta dahil sa po? Dahil sa inyong kasalanan. Ayun nilagay niya So, kaya ang kinasusuklaman niya ng Diyos yung mga paghahandog nila kasi lumalabag sila. Ang naging problema, ang konklusyon naman ni Pastor Aguido, ipinalitan kasi nainis ang Diyos Naginanakit daw yung Diyos. Hindi po gano'n. Big sabihin po, hindi kinatuwa ng Diyos yung paglabag. Ngayon, ang konklusyon, pinalitan na lang. Sa susunod, bibigyan natin ng exegesis itong chapter 1 verse 13. Isusunod ko lang yung kanyang ibang sinabi dito dahil meron akong gustong tutukan na doon siya litong-lito. Ito po ang karugtong na kanyang mga sinabi. Hebreo 4:8. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. At doon sa Mateo 11:28 na natalakay natin kagabi, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinigay ko sa inyo. Noon, tara ang gagawa para ipangilin ang pamamahinga at ang panibagong Jesus na mismo ang magbibigay ng kapahingahan sa tao. Ito na yung kanyang konklusyon. Yon. So, ang kanyang konklusyon ay ang Panginoon daw ang magbibigay ng kapahingahan sa tao. Ewan ko kung naniniwala ito sa pre-existence ng ating Panginoon sa Old Testament. Kasi kung naniniwala siya na ang Panginoon ay nasa lumang tipan na, dapat maniwala siya na yung nagbigay ng Sabat doon ay kasama ang ating Panginoong Jesucristo doon o ang Panginoong Jesus.
doon sa lumang tipan. Anyways, hindi po yan ang gusto kong puntusan, kundi dito sa mga susunod. Pwede natin balikan yung kanyang mga deklarasyon dyan. Tapos sabi niya rito, lahat na SDAC kasama dyan sa nilalapastangan ang mga kautusan ng Diyos. Kasi hindi naman talaga nila sinusunod ang lahat. Lahat na kautusan ng Diyos, tapos nagyayabang pa. So, meron po siyang tinitingnan dito na hindi po natin sinusunod. At ito po yung mga kasunod niyang pang sinabi. Nasusunod daw nila gayong pinababawasan nila ang kautusan, lalong-lalo na ang mahihirap na utos ng Diyos. Inalis na at hindi na sinusunod ng lahat ng SDAC at lahat ng gustong sumunod sa utos ng Diyos, di rin yan sinusunod lahat. Kinukuha lang nila ang madadali. Sa madaling sabi, hindi lang kudlit at tuldok ang inalis nila, kundi ibang utos pa mismo. Inalis na nila, gaya nito. Ayun na po mga kapatid. So makikita po ninyo rito na tayo daw, sinusunod daw nila, gayong pinagbabawasan na nila ang kautusan. Take note mga kapatid, mayroong siyang sinasabi rito na ibinawas natin sa kautusan. At ito po yung isang bagay na nakita kong napakalaking pagkakamali. Sabi niya, kinukuha lang nila ang madali. Sa madaling sabi, hindi lang kudlit o tuldok ang inalas nila, kundi ibang utos pa mismo. Inalis na nila gaya nito. Ito na yung utos na sinasabi niya. At tingnan po ninyo kung gaano kalaking pagkakamali nitong pastor ng born again ito. Ito yung sinasabi niya, gaya nito. Binigay niya yung Levitico 20 talatang 10. Ang lalaking mangangalunya sa asawa ng iba ay dapat patayin. Gayon din ang babae sa miyembro ninyo. Bro, pinapatay ba ninyo ayon sa utos ng Diyos ang mapatunayang mangalunya? Ayan. So, ibig sabihin, litong-lito siya dito, mga kapatid, kasi binawasan daw yung utos. Ang utos na nakasulat, ang lalaking mangalunya sa asawa ng iba dapat patayin. Gayon din ang, ayan. So, tinan niyo kung paano siya nalito. Yung utos po kasi, huwag mangalunya. Wala ho yan dyan sa talata. Ang nasa talata, ang mangalunya papatayin. Hindi ho utos yun, kundi yun po ay hatol sa lumabag sa utos. Yan nga po yung sinasabi po natin na dito marami ang litong-lito rito. Pinag-isa po nila, pinagpariho po yung batas at yung hatol. Iba po yung judgment sa law. Yung law, pag nilabag, may hatol. Yung pagkaintindi naman nito ng pastor na ito, itong 20 talatang 10 ay utos. Ay hindi po yan utos. Ang utos, huwag kang mangangalunya. Ang nandyan, ang mga lunya papatayin. Hatol po yon doon sa lumabag sa batas. So dito po marami ang litong-lito, nakakalungkot nga kasi pastor pa man din ito, ay hindi po niya naintindihan yung pagkakaiba ng batas at ng hatol. Na po. Tapos idinugtong niya po rito, okay, kaya itong utos mismo ng Diyos, Levitico 20 talatang 9. Ang sino mang magmura sa kanyang ama at ina ay dapat patayin. Mananagot ang sino mang lumait sa kanyang ama at ina. Ito po ay kasama po doon sa tinatawag na mga kahatulan. Meron tayong tinatawag na mga palatuntunan at kahatulan. Iba po yung batas. Nandyan yung batas para hindi malabag, merong parusa. Kahit na nga sa bansa ng iba-ibang bansa, merong ganun eh. Iba yung batas, iba po yung hatol. Kaya nga yung nangyari sa Pilipinas noon, merong lethal injection merong paharusang kamatayan at nawala po yon. Pero hindi ho nangangahulugan nung nawala ho yung parusang kamatayan, ay yung utos na lalabagin nawala na rin. Ay ito po ang nakakalungkot na hindi naintindihan ng ating mga kaibigan sa pananampalataya. Ang problema kasama po itong si Pastor Aguido, mga kapatid. So, matindi kasi yung bintang, alam nyo, maayos po kaming sumagot, kaya lang yung ganitong mga birada, kailangan ho pitikin din Kailangan din po natin pitikin sa ilong nang medyo magising dahil mali po ang kung makahatol sa Seventh-day Adventist, parang napakagaling ng kanyang theology, mali naman. So ito pa yung kanyang karugtong, mga kapatid. Sabi pa niya rito, ayan, utos mismo ng Diyos yan. Kita mo na, utos daw yun. Iyon ang pagpapaalala na sa lalabag na utos, may hatol. Sinusunod ba ninyong mga SDA? Kita mo na, meron pang pinagbintangan tayong nagyayamang Kaya ang daming peke
na nakatagapagturo ng kautusan ngayon na naglabasan, na binabawasan nila ang mga kautusan. Di lang kudlit o tuldok ang inalis nila. Pastor Aguido Garcia, medyo lalim-laliman mo ng konti yung iyong theology. Ang mangyayari tuloy niyan, nung hindi pumayag ang Panginoon na batuhin yung babaeng nahuli sa pangangalulo niya, binawasan ni Kristo yung utos. Ganon. Binawasan ba ng Panginoon o hindi niya ba sinunod? Wawa naman yung Panginoon, nadamay. Di parang kagaya na rin ng bintang mo sa amin, pinagbintangin mo na ang Panginoon Kasi hindi niya pinayagang batuhin yun di nagbawa si Kristo. Ganon ang mangyayari. O ito ang dugtong niya Hindi lang daw kudlit o tuldok ang inalis, pero si Moises, talagang pinapapatay nila ang lumalabag sa utos ng Diyos. Kahit basahin mo pa nang ipatupad yan ni Moises, ayan, magbuklat kayo kung paano tamang pagsunod ni Moises sa kautusan. Kaya nga, nangangatal tuhod ni Moises. Nangangatal dahil saan? Dahil sa pagbato? Ano ba yun? Ba't ang labo naman? Di ninyo kasi naunawaan ang tamang kautusan ng Diyos. Ay, hindi po kami hindi nakaunawa. Kayo po. Kasi napagkamalan yung law, ang judgment, no? Yung pong mga kahatulan o paghahatol na ginagawa, yung parusa, ay ginawa nyong batas or tinatawag pong kautusan. Naku po, iba po ang definition nun. Mag-aral pa kayo sa batas at kautusan ng Diyos. Kasi kinakareran nyo yan, di ba? Totoo po mga kapatid, ha? Eto, totoo na kinakarer talaga namin ito. Kaya naiintindihan namin ng tama ang kahulugan nito. Kayo hindi nyo kinakarer, kayo tuloy, iba yung interpretation ninyo doon sa mga hatol. Ang akala nyo ng hatol, ayun din ay mismong batas. Marami po ang parusa na nagbabago-bago pero hindi apektado yung batas. Ganon yon mga kapatid. So, tanungin natin kung ang Panginoon ba ay binago niya ba, pinalitan niya ba yung kautusan. Tingnan natin yung Mateo 5, ang talata ay 17, mga kapatid. Ang sabi niya dyan ay huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ayan ang sabi ng Panginoon hindi naman niya pinayagan na batuhin yung babae. Pero sabi rito, wala siyang binabago. Ngayon, hindi nangangahulugan na dahil hindi namin binabato yung mga lumalabag, ay hindi nangangahulugan na binawasan namin o binago ang kautusan. Hindi ganon. So, ito po ang nagdala ng kalituhan sa mga katulad ni Pastor. Alam kong hindi lang po siya, mga kapatid. Bibigyan po natin ng kaalaman. Siguro, Pastor, ito, mapapakinabangan mo ito. Alam ko ba nanoorin mo ito, Makakatulong sa iyo ito. Magkaiba po yung law at judgment or penalty, Iba yung law, iba yung penalty. Yung batas, pag nilabag, may penalty. Yung nadali nyo po, ay penalty yon. Ngayon, ito. Yung pong kautusan, ito yung pamantayan ng tama at mali. Ito yung nagsasabi kung ano ang masama, ano ang mabuti. Kung ano ang nais ng Diyos at kung ano ang ayaw ng Diyos. Kaya tinawag po itong moral na kautusan or moral law. Particular po ay ito yung nasa chapter 20 ng Exodus. Ito po ay salamin ng likas ng Diyos. Ito po ay nature. Ito po yung nagpapakita kung ano ang Diyos. Tinawag po itong, basahin natin yung Roma 7:12. Ano po ang tawag dito? Ito po ay moral na kautusan. 7 talatang 12 ng Roma. Ang sabi po ay ganito, kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Ayan. So, ganyan din ang Diyos. Ang Diyos banal, matuwid at mabuti. Kaya ang nature ng kautusan ay matuwid, banal, matuwid at mabuti. Ganon din ang Diyos. So, ito pong judgment or kahatulan or penalty, mga kapatid. Ito yung kabayaran o parusa kapag nilabag ang kautusan. Kaya marami ang litong-lito, pinag-isa. Wala kayong mababasa doon sa Exodus na parusa sa lalabag. Hiwalay po yun. Kasi yun ay ginawa
para hindi malabag yung utos. Magkaiba po yung penalty, kapatid. Ito yung kabayaran o parusa kapag nilabag ang kautusan. Ayan. So, sa panahon ng Israel, ito ay literal na ipinapairal katulad ng inyong napagkamalang batas na binago, no? Gaya ng kamatayan. O halimbawa, yung nasa Exodus 31 verse 14 to 15. Anong sabi po diyan? Yung napatawan ng parusa. Ayan. Inyong ipangilin ang Sabat nga sapagkat yaoy pangilin sa inyo. Bawat lumapas tangan ay walang pagsalang papatayin. Sapagkat sino mang gumawa ng anumang gawa na sa araw na iyaon ay inihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. 15. 6 na araw ay gagawin ang gawain. Datapat ang ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan. Pangilin sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat ay walang pagsalang papatayin. Ayan. So, ito po ay parusa. Ang utos, ipangilin ang Sabat. Yung parusa ay yung hindi mangilin, paparusahan. So, yung nandyan ay yung parusa. Yung nasa verse 15, no? Yung gumawa ay walang pagsasalang yung lumabag sa Sabat ay papatayin. So para hindi kayo malito, mga kapatid, meron pong tinatawag na tatlong kategory or tatlong uri ng kautusan na umiiral sa panahon ng Israel. At ito po yung tinatawag na moral law, civil law, or judicial law at ceremonial law. So, ito po mga kapatid, ang gusto ko pong ibigay doon kay Pastor Aguido. Kasi nalilito po siya mga kapatid. So, narito po yung detalye. Unahin natin yung moral law. Yan. Ang moral law, kahit na yung dami-dami pong mga Bible scholar, na pag sinabi mong moral law, ano yung tinutukoy nila? Ito ay tumutukoy sa 10 Commandments kasi ito yung nagsasabi kung ano po yung mabuti at masama. Kaya tinawag po nila itong moral law. Ito po ay batas ng Diyos. Basahin nga natin itong Roma 7 talatang 22. 7 talatang 22. Ang sabi po dito, mga kapatid, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. So, kautusan ng Diyos or batas ng Diyos. Santiago 2, 10 hanggang 12 ay ganito naman ang nakasulat, mga kapatid. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. 11. Sapagkat ang nagsasabi huwag kang mangalunya ay nagsabi naman huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. 12. Gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin. Nagaya ng mga taong uhukuman sa pamagitan ng kautusan ng kalayaan. Yan, kautusan ng kalayaan kasi pag sinunod mo ito, magiging malaya ka. At naging tatak din ito sa Israel. Dahil nung pinalaya sila, nung malaya na sila, ay ibinigay sa kanila ang 10 utos. Yung katangian po nito, mga kapatid, ay ang gumawa mismo ng 10 utos ay ang Diyos isinulat niya mismo ito sa kanyang daliri. Exodus 31:18. Ito po ay walang hanggan. Sabi diyan, at kanyang binigay kay Moses pagkatapos na makipagsalitan sa kanya si baba ng bundok ng Sinai, ang 2 tapyas ng patutuo na mga tapyas ng bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Yan po. So, Diyos mismo ang gumawa nito. Pero itong si Pastor Aguido ay parang talagang walang walang pakundangan. Tahasan niya po itong pinapasubalian. Ito po ay tinatawag nating standard ng batayan ng kasalanan. Ang sabi sa unang Juan 3:4 ay ganito, mga kapatid. Sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. At sa Roma 3:20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya. Tapos, ang sabi niya, sapagkat sa magitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ibig sabihin, ito yung nagtuturo. Tingnan nyo sinasabi ng kautusan kung anong kasalanan.
Eh sinasabi ko anong kautusan, nilabag mo pa rin. May hatol. Yun, mga kapatid. At tingnan po ninyo, napakatatag ng kautusan nito ng Diyos. Moral na kautusan ang tawag po dito. At ang sabi sa Ecclesiastes 12 talatang 13, ano po? Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayan, ito ay walang tao na exempted po dito, mga kapatid. Samantala, yung ceremonial naman. Pag sinabing seremonyal, mga kapatid, ito ay may kinalaman sa mga seremonya na ginagawa sa templo. Ano po? Ito po yung mga paghahandog. Huwag na nating basahin na dahil lang nasa Leviticus chapter 1 hanggang chapter 7 ay iniisa-isa po doon. At kasama po dyan yung mga kapistahan ng Israel, yung mga festival. Sabat din ang tawag po nila doon kasi wala silang ibang ginagawa kundi magpiesta, mag-celebrate ng fiesta. Basahin niyo po yung Leviticus chapter 23, nandoon po yun. So, yan po yung mga tinatawag nating ceremonial law. Mga paghahandog, kautusan tungkol sa paghahandog. Itong ceremonial law na ito po yung malinaw na natapos kasi nagtuturo po ito kay Kristo. Nang dumating ang ating Panginoon, ang mga paghahandog na yan ay nawala. Tingnan nyo sa ceremonial law, kasama yung pagsamba at mga ritual na ginagawa roon. Yan So, nung nawala po yung paghahandog, hindi po nawala yung pagsamba. Tingnan nyo kaya dapat hindi po natin lalahatin pag hindi natin inunawa mabuti. Yung moral na kautusan, pag nilabag, may hatol. Nawala po yung hatol, hindi yung kautusan. Sa seremonyalo naman, kasama yung paghahandog, pati yung pagsamba nila na ginagawa. Nawala yung paghahandog, pero yung pagsamba hindi din naman nawala, mga kapatid. Colosas 2:16 at 17, ganito yung ating mababasa, mga kapatid. Sabi po dyan, sino man ngay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Meron pong mga dapat silang inumin, kainin sa panahon ng kapistahan at yan ay nakabase sa bagong buwan. Tinatawag po nilang Sabat yan. Bakit daw? Talatang 17, na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Yan po yung nawala, yung ceremonial law, mga kapatid. Sa Hebreo 10:1, ito po ay tinatawag na mga anino ng mga bagay na magsisidating. O punta tayo sa civil law, mga kapatid. Sa batas sibil, ay ito po ay saklaw po nito yung parusa, yung mga penalty. Yan, yun. Kasi kaya ang batas sibil ay hindi po tayo kasama dito, no? Ito po yung judicial law na kumbaga sa ating panahon, magkakaiba ng batas bawat bansa. Iba yung batas ng bansang Pilipinas, iba yung batas sa bansa ng sa Middle East, sa ibang bansa. Iba-iba yung batas. Yung batas ng sibil ng Israel, hindi ho tayo saklaw noon, mga kapatid. Ito na yung ngipin sa ngipin. Pagka may inagrabyado ka, natanggalan ng ngipin, papalitan mo rin, tatanggal rin yung ngipin mo. May nabulagan ka, bubulagan ka rin. Lahat po yan. Hindi lang po yung mga pagpatay, mga kapatid. No? Pag ang hayop mo nakawala, pag may na-damage na niyan, talagang babayaran. Kasama po yung sa batas sibil at kasama po doon yung penalty. Kaya nalilito kasi nga ay akala ho ni Pastor Aguido at iba pa ay iisa lang po yun. O tinan po ninyo sa panahon ng Israel, tinatawag po itong theocratic government. No? Kasi nagsasaad ng ang gobyerno nila ay nagbibigyan ng kaagad-agad na parusa. Ayon din po yon sa instruksyon ng Diyos sa Israel. Yung lumabag sa seremonya, yung lumabag sa moral law ay papatayin sila. Kung harap-harapan at napatanangay yan sa pamagitan ng hukom, papatayin sila. Tatanggapin nila yung parusang kamatayan. Pero yung nagkakasala na wala namang nakakita, talagang sila yung nagkasala,
at nagsisisi, sila po'y naghahandog. Yan po yon, mga kapatid. So sa isang nagkasala, dalawa ang pwedeng puntahan. Yung tuwiran na nagkakasala, tatanggap ng penalty. Pero yung hindi, mapupunta sa seremonya. Maghahandog siya para mapatawad ang kanyang kasalanan. Ano po ang dahilan? Nalabag nila yung moral. Yan yun, no? Yung moral na kautusan, pag nilabag, pwede kang mamatay. Kung hindi, kailangan mong maghandog. So, moral law, civil law, ceremonial law. Ganun po umiiral yung tatlong yon sa panahon ng Israel. Kaya, huwag ko kayong malilito dito, mga kapatid. Dahil talagang mawiwindang po ang inyong paniniwala, mga kapatid. Kaya yung pong mga pagkakaiba po nito, yung moral law, ceremonial law, yung moral law, yung 10 utos. Ang pamantayan po ito ng kung ano ang tama at mali, anong kasalanan at hindi, mga kapatid. Yung nature po nito, mga kapatid, ay walang hanggan. Yung ceremonial law, ito po yung paghahandog ng nakarabag sa moral law. Okay? Yung civil law naman, ito yung penalty doon sa hindi nagsisi. Yun po yun, mga kapatid, ang dapat ho natin maintindihan. Ngayon, paano natin nasabi na yung mga hatol na to na napagkamalan ni na binawas ng Adventist ay civil law? Mga kapatid, ang Kristiyano, panahon natin ngayon, ay hindi tayo sakop ng batas sibil ng Israel. Hanggang ngayon, umiiral sa kanila yon. Batas ng bansa yon. Ano? So, hindi po yon na general law. Ang general law ay ang 10 Commandments, mga kapatid. So, pagka hindi po natin kasi ito naintindihan, malilito po tayo. Ngayon, tulad ng aking binasa kanina, ang Israel isang theocracy na bansa, no? Ibig sabihin, pag sinabing theocratic, yung Diyos mismo ang namumuno sa kanila sa pamamagitan ng propeta, saserdote, at mga hukom. Ito yung inilagay ng Diyos sa Israel. Merong mga saserdote, merong mga propeta at hukom. Ang function ng propeta, pinapadaan ng Panginoon ang mga payo niya sa Israel para huwag magpatuloy sa pagkakasala. Ay yung individual na nagkakamali, mga kapatid, may hukom. Okay, may hukom. Ngayon, itong nagkasala na nakalabag, hindi nakinig sa payo ng mga propeta, nilabag yung 10 utos, ano po? Naghandog. Yung saserdote ang gaganap. Hindi naghandog, hindi nagsisi, tuwirang lumabag. Ang hukom ang magpaparusa. Pag nilamutak nyo ho yan, mga kapatid, litong-lito kayo. Kaya tuloy, ang bintang ninyo sa Seventh-day Adventist, parang ang akala ninyo, mangmang. Ang totoo po nun, ay mas maganda ang ating pong pagpapaliwanag, mga kapatid. Ano ho? So yan po ang dapat po natin maintindihan. Mga halimbawa, mga kapatid, ng batas sibil. Yan ha, bibigyan ko po kayo ng batas sibil. Ito po yung sa pamamagitan ng hukom. Wala na tayong hukom ngayon sa church. Wala. Ang gobyerno meron. Hiwalay na po. Hindi na po theocratic form of government na direkta magkasama yung church. Kasi sa Israel, yung saserdote at hukom, magkasama yun. Yan, yung propeta, hukom at saserdote. Sa bansa, isa. Ngayon, hiwalay na yung church and state. Iba yung gobyerno. Kaya wala na po tayong hindi po theocratic form of government tayo, mga kapatid. Kaya itong batas sibil ng Israel, hindi ho tayo saklaw nito, mga kapatid. Halimbawa, tungkol sa hukom na inilalagay, basahin natin itong Deuteronomio 16:18. Ito po, mga kapatid, galing din po sa Panginoon yung paglalagay ng hukom. Ang sabi po rito, maghalal ka sa iyo ng mga hukom at ng mga pinuno sa lahat ng iyong mga pintuang daan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos ayon sa iyong mga lipi. At sila'y hahatol sa bayan ng matuwid na paghatol. Ayan. So, naglalagay talaga ng hukom. So, sabi dito sa Exodus naman, nakasulat naman po doon, mga kapatid, ay mga parusa na ang isang nagkasala, halimbawa mayroong nagkasala tapos may nag-aakusa, may nagbibintang. Kailangan muna imbestigahan, hindi yun basta't babatuhin na lang Hindi yung papatayin lang kaagad-agad. Kailangan may witness, may saksi. At ang saksi, pag napatunayang bulaan, siya ang papatayin. Pag napatunayang totoong nagkasala, saka ipapataw yung parusang kamatayan or pagbato hanggang sa sila ay mamatay. Ito po, mga kapatid, yung sinasabi ko po kanina na batas sibil, dyan sa Deuteronomy diyan, pero talatang 19, Kapitulo 19, talatang 15 hanggang 21, basahin natin to, tiyagaan lang natin. Isang saksi ay huwag
titindig laban sa kanino man sa anumang kasamaan o sa anumang kasalanang kanyang ipinagkasalahan. Sa bibig ng dalawang saksi o ng bibig ng tatlong saksi ay pagtitibayin ang usap. Ayan na yung sinasabi po natin kanina mga kapatid, na kailangan mo nang mayroong titindig na saksi. Tapos sa talatang 16, kung ang isang sinungaling na saksi ay tumindig laban sa kanino man upang sumaksi laban sa kanya ng isang masamang gawa, ang dalawang taong nag-uusapin ay tatayo sa harap ng Panginoon, sa harap ng mga saserdote at ng mga magiging hukom sa mga araw na iyan. So nakita nyo na po yung sinasabi ko kanina na nakatala po yan dito, no? Magkasama po yan yung saserdote at hukom para humatol. Sunod. At sisiya sa ating masikap ng mga hukom at narito. Kung ang saksi ay saksing sinungaling at sumaksing ng kasinungalingan laban sa kanyang kapatid, ay gagawin mo nga sa kanya ang gaya ng kanyang iniisip gawin sa kanyang kapatid. Sa gayoy iyong aalisin ang kasamaan sa gitna mo. So ito na, mahirap kung interesado ka lang siraan yung isang kapatid. Gusto mong patayin siya, kaya ginagawan mo ng kasalanan. May investigasyon. Pag napatunayan na gawa-gawa mo lang yon, ay ikaw yung mamamatay. Okay? 20. At maririnig na yaong mga natitira at matatakot at hindi na sila magkakamit pa ng gayong kasamaan sa gitna mo. Ayan, mga kapatid. 21. At ang iyong matay huwag mahahabag. Buhay kang buhay. Mata kung mata, ngipin kung ngipin. Kamay kung kamay. Paa kung paa. Ayun po mga kapatid, matindi. Ito po ay civil law. Kasama po ito doon sa mga... naku naman si Pastor Aguido. Talaga naman. Sabi mo mag-aral pa kami. Ikaw yung kailangan pong mag-aral mabuti. Kapatid, So, si Haring Jehoshaphat mga kapatid ay naglagay din ng hukom dun sa Huda. Ang sabi sa ikalawang kronika, kapitulo 19, ang talata ay 5 at 7, ganito. At siya naglagay ng mga hukom sa lupain sa lahat ng bayang nakukutaan ng Huda sa bayan at bayan. At sinabi sa mga hukom, buhayin ninyo kung ano ang inyong ginagawa, sapagkat hindi kayo nagsisihatol lang dahil sa tao, kundi dahil sa Panginoon, at siya'y sumasa inyo sa kahatulan. Pinag-iingat talaga yung mga hukom, Ngayon, sumainyo nawa ang takot sa Panginoon. Magsipag-ingat kayo at inyong gawin, sapagkat walang kasamaan sa Panginoon nating Diyos, o tumanggi man sa mga tao, o tumanggap man ng mga suhol. Yan yung babala sa mga hukom, huwag tatanggap ng suhol. Mga kapatid, mag-ingat sa ganilang gagawing paghatol. Yan po ang mga gagampanan nila ay saklaw ng batas sibil, mga kapatid. So sa madaling salita, ang nature ng civil law ng Israel ay ito po ay katulad binanggasan natin kanina, meron silang mga hukom at sila po ang magpapataw ng penalty. Ayon po doon sa Exodus chapter 20 at chapter 22. Yung mga dapat merong mga saksi na kailangan ayon doon sa binasa natin sa Deuteronomio 9:15. May mga batas para sa lipunan at meron din batas sa mga ari-arian, yung tinatawag nating justice at pati yung mga krimen, mga kapatid. Yan po ang dapat ho natin maintindihan dito sa bagay na ito. So, ginagawa pang kalituhan po nitong mga kaibay natin sa panampalataya ay wala na raw yan sa Sabat kasi hindi nyo naman binabato yung lumalabag sa araw ng Sabat. Abay, pasalamat po kayo dahil kung hindi, di patay na sana kayo kasi kayo yung hindi sumusunod. Kami nangingiling kami. Kayo hindi. Di paratay na sana kayo. Mangalay na sana kami kababato sa inyo kasi kayo itong mga ayaw mangilin. So tingnan po ninyo, yung mga pinapatay na iniimbestigahan ay magbibigay pa tayo ng mga uri ng kasalanan na pinapatawan ng kamatayan ayon sa mga talata mismo ng Biblia. Exodus 21, talatang 14. At kung magtangka ang sinuman sa kanyang kapwa na pumatay na may daya, ay alasin mo siya sa aking dambana upang patayin. Ito po yung mga sinasadya, mga kapatid. Yan yung dadaan talaga sa hukom. Kahit na sinadya yan, ay kailangan pa rin dumaan sa proseso. Diyan sa talatang 20, yan din, chapter 21, verse 20 to 21, ang sabi naman po diyan, at kung sakta ng sino man ang kanyang aliping lalaki o babae ng tungkod at mamatay sa kanyang kamay, ay parurusahan siyang walang pagsala. 21.
Gayunmay kung tumagal ng isang araw o dalawa ay hindi siya parurusahan sapagkat siya'y kanyang salapi. Ayun. So, meron talagang batas. So, makikita mo nyo po ito, mga kapatid. Kitang-kita ho natin na talagang pang-gobyerno lang nila ito. Hindi po natin kinuha ito. So, kung ang tao ay nambugbog ng alipin at namatay, may pananagutan siya. Pero kung hindi naman at tumagal, sabi nga dyan, ng isang araw o dalawa, ay hindi siya parurusahan sapagkat siya'y kanyang salapi. Ibig sabihin ay meron talaga silang mga mabusisi na mga batas na wala tayong kinalaman. Yung chapter 22, verse 1 na niyang Exodus, doon sa chapter 22, ano naman yung sinasabi dyan? Kung ang isang lalaki ay magnakaw ng isang baka o ng isang tupa at patayin o ipagbili, ay kanyang pagbabayaran ng 5 baka ang isang baka at ang 4 na tupa ang isang tupa. Ito, batas sibil po ito, mga kapatid. Hindi naman pinatay pero isang baka ninakaw. Ito po ay civil law, mga kapatid. Balikan natin chapter 21, verse 22 to 25. Ito, kasama po ito dun talagang sa mga kahatulan na yun, mga kapatid. Batas sibil ito. Ang sabi dyan, at kung may magbabag at makasakit ng isang babaeng buntis na makunan at gayon may walang karamdamang sumunod, ay tunay na pagbabayarin siya ayon sa iatang sa kanya ng asawa ng babae at siya'y magbabayad ng ayon sa ipasya ng mga hukom. So, binabasa ko po ito, mga kapatid, para maintindihan po natin yung kaibahan ng mga batas noon. Naakala nyo ipagtagni-tagnin at ipagtapal-tapal dun, so magsama-samahin yun. Iba po yun. Civil law ang tawag po dito or mga hatol. Ito po'y tinatawag na batas ng gobyerno o hatol doon sa lumabag sa utos. Yan po yun, mga kapatid. Yung nakikipagtalik sa hayop, papatayin. Leviticus 20 verse 15 to 16. Yan po, kasama po yan sa batas sibil. At kung isang lalaki ay makiapid sa hayop, ay papatayin na walang pagsala at papatayin din ninyo ang hayop. Kawawa, pati hayop ay nadamay, mga kapatid. Yung paglapastangan sa magulang o pagsumpa sa mga magulang, 21:17 ng Exodus. Nasabot po dyan, mga kapatid. At ang lumait sa kanyang ama o sa kanyang ina, papataying walang pagsala. Hindi ko nga maintindihan kanina kung bakit itong si Pastor Aguido Garcia ay alam naman niya yung mga autos na ito, pero hindi ko alam kung bakit hindi niya naintindihan na alam namang umiiral ito at dapat pang pahalagahan, pero bakit yung Sabat na may ganun din, wala na yung parusa, ay sasabing wala na. Pero itong mga ganitong kasalanan, di rin naman pinaparusahan. Pero bakit hindi niya naisip na hindi naman nangangahulugan na hindi na ito umiiral, mga kapatid? So, ayan po yung mga bagay na dapat po natin maintindihan. Kaya, tingnan po natin, mga kapatid. Sa Seventh Adventist kasi, ay talagang talagang pinag-aralan po natin yan. At gusto ko lang pong basahin po ito na mga reference galing mismo sa mga nag-aral na mga theologian na Adventist. Ito po yung nakasulat sa Seventh Adventist Bible Commentary, Volume 1, page 1106. Ang sinasabi po dito, the 7 law of Israel were given to govern the nation in accordance with God's moral and ceremonial standards. These laws included punishments for breaking the commandments, but they were distinct from the moral law itself. Ayan yun. At dito naman sa Handbook of Seventh Adventist Theology, sa page 509, ang sabi naman dito, Israel was both a church and state. The civil penalties for violations of the moral law were part of the theocratic government. They are not binding today, but the moral principle remains. Iyan yung 10 Commandments. So yung mga binabasa ko po kanina, mga kapatid, ay meron po akong mga pinagbatayan galing po sa ating mga standard reference book. At isa pong Doctor of Theology na si Roy Gani, ang sabi po niya, the civil laws of ancient Israel, including punishments, were tailored to a theocratic society governed directly by God, while the literal punishment are not carried out today. The moral and social principles behind them remain relevant. So, yan po, mga kapatid, yung pag-aaral. Kaya, para kay Pastor Aguido Garcia, ay huwag nyo na pong i-request na pag-aralan namin kasi inaral po talaga namin ito.
Ano? So, ngayon, tingnan po natin dito yung mahalagang mga punto para mas maging malinaw po ito sa atin. Bakit hindi na tayo saklaw nung agad-agad na parusa? Ang ibig bang sabihin ay pag lumabag tayo ngayon at dahil hindi naman pinapatay ay absuelto na? Mga kapatid, hindi po ganon. Gusto pong basahin ang nasa Gawa 17, ang talata ay 31. Tingnan niyo po. Sabi diyan, sapagkat siya ay nagtanda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. So, hindi ka pinaparusahan ngayon. Di ba? Lumabag ka sa Sabat, ayaw na ayaw mo. Okay, may araw ka rin. Yun. Pumatay ka. Di ka naman nahuli ng pastor mo. Yung miyembro nyo, nagkakalunyaan pala. Hindi naman ninyo binabato yan. Pero may araw na ipagsusulit nila sa Diyos yan. Kaya nga ang payo sa atin, yan itaas natin sa verse 30, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapat ngayon, ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. So, hindi na kailangan maghandog, magsisi lang, di rin kailangan ng pari. Sa Diyos mismo mangumpisal at ang Panginoon ang magpapatawad sa atin. Dahil ang Panginoon ay naipako na sa cross, hindi na kailangan na tayo maghandog ng hayop kasi ang ating Panginoon ang huling handog para sa kasalanan. So, mananalangin, hihingi tayo ng tawad. Sabi diyan, magsisi sa lahat ng dako. Kasi pag hindi nagsisi, ano sabi ng talatang 31? Sapagkat siya nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Ayon sa katuwiran, sa magitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. Ayan po ang masaklap, mga kapatid, kapag hindi nagsisi. Wala nang paghahandog. So, ang natapos sa krus, mga kapatid, seremonyalo, yung paghahandog. So, tandaan po ninyo, mabuti, bagaman ang pagsamba kasi ang seremonya, kasamang pagsamba, hindi nawala yung pagsamba, ang nawala yung paghahandog. So, ibig sabihin, ang moral law, ang lumabag dyan, may penalty, nawala yung penalty, hindi naman nawala yung moral law. Ganun yun, mga kapatid. Yung civil law, hindi tayo saklaw nun kasi batas ng bansa ng Israel yun. Yun po yun ang dapat po natin na naiintindihan. Kaya sa bagong tipan ay hindi na ipinapatupad yung ganoong paraan. Ang biyaya ng Panginoon ay nagbibigay daan upang ang makasalanan ay makapagsisi at makalapit sa Diyos. Yan yung sinasabi na sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo. Sabi po dito sa Galatia 3:13 ay ganito, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. So ito na po, Pastor Aguido Garcia, doon tayo tinubos. Kaya walang parusa ngayon. Si Kristo yung pinarusahan ng kamatayan. Tinubos na tayo, kaya hindi na tayo pinapatay agad-agad. Pero, merong isang araw na ipagsusulit natin sa Diyos. Ano po, mga kapatid? Ganun yon ang dapat po natin na maintindihan. So, yung moral law, ulitin natin, ito po yung kautusan, 10 utos. Ito po'y general law. Wala hong pwedeng lumipas dyan. Yung wag magkakaroon ng ibang Diyos harap ko, hindi po pwede sabihin natin, lipas na yan. Tingnan po ninyo kung gaano kahalaga ang laman nitong mga kautusan na to. So, basahin nga natin isa-isa, mga kapatid. Kaya kayo po ay nalilito pag sinasabi po ninyo na wala na po ito, tagayong napakahirap naman tutulan na lahat ng nasa 10 utos ay wala na. Yung isa lang talaga eh. Punta natin yung Exodus chapter 20, verse 3. Ito yung unang utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ayan. Ngayon sasabi ni Pastor Aguido Garcia na, binawasan nyo. Hindi niya masabing ito ang inalis, kundi yung hatol. At sana, naliwanagan ka na dito. Tinan mo walang sino man na denomination ngayon na magsasabi, ang utos na ito ay wala ng bisa. Pero, tahasang maririnig natin sa bunganga nila, wala na yung 10 utos.
paano ito? Tapos ano ang sumunod na utos, mga kapatid? Ayan, sabi po dito, idugtong na lang natin ito. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas ng langit, o nasa ibaba ng lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ayan, sabi ng mga ADD, wala na yung 10 utos, ano lang ni Moises yan eh. Kaya tuloy sabi ng isang dating daan, si Brother Eric Pilais, nahalata niya, kung wala na 10 utos, bakit wala tayong rebulto? Nakahalata matalino yung tao. Pero sila, Brother Nats Benedicto, ay hindi pa rin nagigising. So, yan yung pangalawa, mga kapatid. Kaya kayong mga protestante o born again, iba-ibang mga protestante, sasabihin nyo walang utos, huwag nyo sisisihin yung katoliko na gumagawa ng mga rebulto. Kayo may sabi di okay lang may rebulto. Di ba? Pangatlong utos, talatang 7. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi ariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ayan yon. So, ito po, walang magsasabing hindi na ito umiiral Pero yung nasa verse 8, nako, ito na. Alalahanin mo araw ng Sabat upang ipangilin. Katakot na laro, katakot na pamimilipit ang ginawa. Sabi ni Natoy Alintonay, ayan, sino ba kasi nagsalin niyang Sabat na yan na Sabado? Tuloy, yung mga Adventist, akala ni Sabado yan. Nalito siya. So, hindi niya alam, yung mga ministro niya ay naniniwala na yung Sabat ay Sabado nga. Kaya nga sabi po natin, kung ang nakalagay dito, alalahanin mo ang linggo, ay sigurado lahat ng mga protestante, pati dating dan at iglesia, sigurado magtuturo na may 10 utos. Mga kapatid, yung Sabat, hindi nangangahulugan yan na hindi ang katumbas niyan ay Sabado, kundi nagkataon na ang ikapitong araw ay Sabat at ang ikapitong araw ay Sabado. Kung ang ikapitong araw ng isang linggo ay Miyerkules, di Miyerkules yung Sabat. Ganun ho, mga kapatid. Hindi mo lang pwedeng dayain kasi dahil ang ikapito ay Sabado. Kaya yun talaga ang pinatakan ng Sabat, ikapitong araw. Kaya nakikita po ninyo ngayon, bumili kayo ng bagong cellphone, tingnan nyo yung kalendar. Hindi na ho Sabado yung ikapito, linggo na. Kasi nagtutupad na nga na binabago na po talaga yan, mga kapatid. Bumili ako ng cellphone, makita ko yung kalendar, nako, linggo ang ikapito. Kaya kailangan i-reset, mga kapatid. At marami na rin ngayon sa online kalendar, ay linggo nga ang ikapito. Pero hindi kasi pwedeng dayain, mga kapatid, dahil yung mga lumang mga dictionary, encyclopedia, lumang kalendaryo ay Sabado po talaga ang ikapito. At meron po mga Biblia mismo na Sabado ang ikapito. Ito sinulat ng isang pari na si Padre Juan Trinidad. Nako, ang ikapitong araw, Sabado ang nakalagay. Word for word, mga kapatid. So, ito po. Ngayon, pagdating sa ikalimang utos, nasa talatang 12. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Tamo? Sino magsasabing lipas na ito? Wala. Aywan ko kay Pastor Aguido kung okay lang sa kanyang lapastanganin siya ng anak niya. Yung kadibate ko si Pastor Marvin Bagabaldo, tinanong ko siya okay lang sa'yo kung hindi na umiiral itong 10 utos, okay lang sa'yo, lapastanganin ka ng anak mo? Okay lang! Naipit ni. Kaya pumayag na siyang lapastanganin ng anak niya. Kasi pag sinabing hindi, sumusunod ka pala. Naniniwala ka palang umiiral ito. Ganon, mga kapatid. I-search nyo po yung Johnson Amigan versus Marvin Bagabaldo. Matatuwa kayo sa debate namin. Verse 13, huwag kang papatay. Tanong ko sa kanya, ilan na napatay mo? Banda huli, talagang sang-ayon siya sumang-ayon na sa lahat ng utos. Talatang 14, huwag kang mangangulunya. 15, huwag kang magnanakaw. 16, huwag kang magbibintang. Huwag mag-iimbot. Verse 17. So lahat po ito, wala kayong itatakwil. Ang itatakwil lang po ninyo ay yung ika-4 na utos. Ang malaking problema ho, mga kapatid, yung ika-4 na utos ay patungkol po ito sa pag-ibig ng tao sa Diyos. Kasi kung mapapansin nyo, ang unang utos, huwag magkakaroon ng ibang Diyos. Relasyon natin to sa Diyos. Huwag gagawa ng larawang inanyuan. Relasyon natin to sa Diyos. Huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Relasyon natin ito sa Diyos. Kung banggitin mo ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, hindi ka na magkakasala sa kapwa mo. Marami kang Diyos-Diyosan, hindi ka na magkakasala sa kapwa mo. May iba kang kinikilalang ibang Diyos, hindi ka na magkakasala sa kapwa mo. Doon ka lang talagang magkakasala. Ang pang-4, yung talatang 8, alalahanin mo araw ng Sabat upang ipangilin. Saan po ito nakasama? Doon po ito nakasama sa utos na ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Bakit? Kasi ilalaan po natin yung ating panahon
sa Diyos. Di ba? Yun mga kapatid. At yung nahuhuling 6, igalang ang ama, huwag papatay, huwag mangangalunya, huwag magnanakaw, huwag magbibintang, huwag mag-iimbot, para na sa kapwa ito. Kaya nga, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Basahin natin yung Mateo, Kapitulo 22, mga kapatid. Mateo 22:37. Ang sabi po dyan, 36, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? 37, sinabi niya sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. 38, ito ang dakila at pangunang utos. So makikita po natin dito na yung dakila at pangunang utos, kasi ang tanong ay, alin ang dakilang utos sa kautusan? Doon sa 36 eh. So yung unang utos, ibigin ang Diyos. Ito po yung unang 4 na utos. Huwag magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag gagawa ng larawang inanyuan. Huwag babanggitin ang pangalan Diyos sa walang kabuluhan. Ipangilin ng araw na Sabat. Kasi nga, ilalaan natin yung araw na yan sa Diyos. Yan yung pinakadakila at pangunang utos. Yan ho yung napagtripan ni Pastor Aguido na walang kwinta. Nako, lagot ka. Turo pa man din ito ni Kristo. Tingnan niyo yung pangalawa, verse 39. Ang pangalawang katulad ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. 40. Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang buong kautusan. So, tingnan po ninyo mga kapatid, napakaliwanag mismo ng pagkakautos ng ating Panginoon. Dapat ay maintindihan po natin itong mabuti. Ipapakita ko lang po mga kapatid, itong sinasabi po natin dito. Meron ho ako ditong slide na gusto ko pong mapansin po natin. Ayan. So nakita po ninyo ito. Ayan. So, yung unang utos, huwag magkakaroon ng ibang Diyos. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa inang larawang inanyuan. Pangatlo, huwag magpabagitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pang-apat, alahin mo araw ng Sabat upang ipangilin. Ito yung utos na unang utos, sabi ng Panginoon. Pinakadakilat unang utos. At ang pangalawang katulad ay ibigin ang kapwa. Igalang mo ang iyong ama't ina, huwag papatay, huwag mangangalunya, huwag magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag kang mag-iimbot. So makikita po natin mga kapatid na dahil lang po doon sa alalahanin mo araw ng Sabat ay winasak na po, inubos na ho ito. Binasag na yung buong kautusan. Kaya nga mayroong mga nagpapatutuo, mga Katoliko. So kahit sa kanilang mga aklat, ay pinapatunayan nila na yung Sabado ay yun mismo yung araw ng Sabat. At tingnan po ninyo, mayroon papakita rito na mga picture na mismong napuntahan ko. Ayan. Binago na ho ito. Tingnan nyo po Ayan yung kautusan ng Catholic na ginawa, inalis niya yung gagawa ng larawang inanyuan at tapos yung pangatlong utos ginawang linggo. Dito payag na ho ang mga rito mga born again. Ngayon kung bakit naging 10 yan, kasi yung pang 10 utos bang mag-iimbot, ginawang 2. Isang utos lang naman yan. So nakita po ninyo kung paano ngayon gumagawa yung kaaway. At ito pong mga protestante kasama ni Pastor Aguido ay biktima. Biktima mga kapatid ng pagbabago ng kautusan. Tapos ang masaklap dyan ay pinagbintangan po yung mga Seventh Adventist na walang alam. Pero napatunayan po natin mga kapatid na siya po ang may malaking problema. So, yan yon. Ngayon, kung gusto po naman ninyo na idiretso na natin sa natitirang oras natin, yung pong tungkol sa pagkain, yung dietary laws. Saan ba ito nakakategory, mga kapatid? Ang dietary laws ay hindi po siya kasama sa ceremonial law. Kasi ang ceremonial, nagpapatawad o naglilinis dun sa pansamantalang nagkasala. Okay? Nagkasala ka, nagpapatay, hingi ka ng tawad. Ayun. So, yun po yung maganda roon, mga kapatid. At yun ay, ang dietary laws, hindi kasama po doon kasi kumain ka ng karumaldumal. Wala pong tala sa Biblia na yung kumain ng karumaldumal, halimbawa ng baboy, ay pansamantala yung karumihan. Ang pansamantala ang karumihan ay yung pong nakahipo. Yan, nadadaan sa seremonya, mga kapatid. May paglilinis. Kaya hindi po ito kasama sa ating tinatawag na ceremonial, mga kapatid.